Itatayo sa Taguig ang bagong gusali ng Korte Suprema na bukod sa earthquake-proof, gagamit din ng renewable energy. Ang grupong nagdisenyo nito ay nasa likod din ng ilang gusali gaya ng EDSA Shrine at Coconut Palace. Nakatutok si Leah Manyalak del Castillo. Kapag natuloy ang itatayong bagong building ng Korte Suprema sa Fort Bonifacio sa Taguig, ang magiging kauna-unahang net zero energy building sa bansa. We're using two systems to be able to achieve that. One were the solar panels, which would actually take up about 10 to 15% of the energy requirements. But the second one was to use an advanced gasification system, which would actually use waste in order to produce the additional energy that we needed. No? May rainwater harvesting technology rin ang building at earthquake-proof pa. The building is actually clustered into 7 different clusters, and each part of the building is actually designed to split during earthquakes. Hindi raw naging madali ang pag-iisip ng disenyo lalo't may pagkatatsulok ang hugis ng 2.1 na ektaryang lote ng Supreme Court sa Taguig. Ang nanalong konsepto gawa ng Manyosa Group ni Francisco Manyosa na siyang nagdisenyo ng Coconut Palace, EDSA Shrine, Amanpulo Resort at iba pang iconic na lugar sa bansa. Idineklarang national artist ni dating Pangulong Gloria Arroyo si Manyosa noong 2009 pero in-invalidate ito ng Supreme Court kasabay ng 3 iba pa kabilang si Direk Carlo J. Caparas dahil hindi raw sila kasama sa orihinal na listahang isinumite noon ng NCCA at CCP boards. September 2016 ang ilunsad ng SC ang International Conceptual Design Competition para sa magiging konsepto ng bagong Supreme Court building. 68 entries ang sumali at dumaan sila sa pagkilatis ng mga arkitekto, landscape artists at designers. Ang top 5, personal pang nagpaliwanag ng mga disenyo nila sa harap ng mga maestrado kahapon. That our hope for this new complex is to make the Philippine Supreme Court not only the first Supreme Court in the world to issue environmental writs, called writs of kalikasan, but also to be the first institutional building in the country that can be called a genuinely green building. Bukod sa trophy, nag-uwi ang Manyosa Group ng $80,000 o 4 na milyong piso. Ngayong may konsepto na, susunod namang bubuksan ng bidding para sa aktwal na disenyo at magtatayo ng building. Maglalaan ang gobyerno ng 3.28 billion pesos para sa pagpapatayo ng bagong SC complex na target matapos sa 2019. Leah Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 Oras.